Magandang araw, CCF family! Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Jeriel Orgasan mula sa Elevate Exalt Ministry at kasama po natin ang ating speaker na si Pastor Bong Saking upang sagutin ang inyong mga katanungan. Hello po, Pastor Bong. Hello. Para po sa ating unang katanungan, sabi po sa Luke 1:37, walang imposible sa Diyos. Ano po ba ang tamang konteksto nito? Talaga po bang walang imposible sa Kanya? At sa aling mga bagay po natin ito maaaring mapanghawakan? Yan. Sa bahagi na to, kung naalala ninyo, nagpakita ang anghel kay Mary, no? At ang hangad doon nila, ang si Mary bilang virgin, parang imposible mabuntis. Parang malabo yan. Kaya yun ang konteksto niya. Kaya sabi ng Lord, walang imposible sa Diyos. And sa totoo lang, wala naman talaga imposible sa Diyos. Ngayon, syempre, may mga pilosopo magsasabi, kaya ba talaga ng Diyos gawin ang lahat ng bagay? Di kaya niya bang gumawa ng bato na hindi niya kaya buhatin? Parang ganyan, di ba? Yung mga ganun. Obviously, when it comes to nothing is impossible with God, ang ibig sabihin nun, nothing is impossible with God within His character and nature. And He will not do anything na hindi lagpas sa kanyang character at nature. Halimbawa, imposible sa kanyang magkasala because that's not part of His character and nature. Imposible sa kanyang, yung nga sinasabi, gagawa siya ng beyond Him. Parang imposible sa kanya yun kasi it's beyond His nature. Kasi He is the Most High God. Thank you po. At para naman po sa ating pangalawang katanungan, kung mayroon po kaming isang dapat matutunan mula po sa buhay ni Mary, base po sa Gospel of Luke, ano po ito, Pastor Bong? Kung sa ating tinalakay, makikita mo si Mary nagpasakop sa Diyos. She understood na talagang si Jesus yung talagang pag-asa, yung kanyang magiging supposedly anak na kanyang aalagaan. Para siyang surrogate mother. Parang siya ito yung tananggap ko, willing akong tanggapin ito at the expense of my reputation, at the expense even of my own life, di ba? Kasi nga alam ko ito na yung pag-asa ng katauhan. At para naman po sa ating huling katanungan, December na naman po at may bago po tayong series na tinatawag nating A Sure Hope. Ano po ang inyong payo sa mga taong magdiriwang ng Kapaskuhan sa gitna po ng kadiliman o kalungkutan? Ayan, Sig. Alam nyo, hindi lahat na nag-celebrate ng Christmas masaya. Lalo na kung namatayan ka na, for the first time celebrate ka, wala ang tatay mo, o wala ang nanay mo, o wala ang kapatid mo, wala asawa mo. Malungkot yon. O kaya hiwalay kayo, malayo yung pamilya mo, nasa ibang bansa, malungkot yon. Iba naman nag-aagaw buhay sa Gaza, malungkot yon. Pero paano ka magdiriwang? Kasi ang Kapaskuhan, it's not about us. It's about the Savior, si Jesus Christ. Kaya doon ka mag-focus na God is not only interested with your temporary life, kundi interesado siya sa eternity. Kaya naparito siya dito, bigyan tayo ng pag-asa ng buhay na walang hanggan, na siya magbibigay ng walang hanggang kaligayahan. So, malungkot man tayong pansamantala, hindi yan forever. Yes, maraming salamat po, Pastor Bong, sa pagsagot po ng aming mga katanungan. At bago po tayo magtapos, ang IDC o Intentional Discipleship Conference ay magaganap na po sa susunod na taon. That is from January 25 to 27. Marami po kaming inihandang exciting plenary speakers and workshops para po sa inyo. Maaari na kayong makabili ng tickets dito po sa CCF Center ground floor lobby o via idc.org.ph. And that's it for CCF Sunday Fast Track. God bless everyone!